Reading and Literacy Grade 1 Quarter 3 Week 6 Let's learn about vocabulary and word knowledge comprehending and analyzing text, reading fluency and reading comprehension, and creating and composing text. Day 1 to Day 2 Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about vocabulary and word knowledge comprehending and analyzing text, reading fluency and reading comprehension, and creating and composing text. Day 1. At the end of the lesson, the learners can share personal experiences relevant to the topic, substitute sounds in words to make new words, read sentences with appropriate speed, accuracy, and expression, and identify details from the informational text read. Ano ang inyong ginagawa upang maging malinis ang inyong sarili bago pumasok sa paaralan? Kayo ba ay naliligo muna? Nagsusuot ba kayo ng malinis na damit o malinis na uniforme? Bakit mahalagang panatilihin nating malinis ang ating sarili? Mahalagang panatilihin nating malinis ang ating sarili upang maiwasan ang pagkakasakit. Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag hindi tayo malinis? Tama, madali tayong madapuan ng sakit. Ngayon ay basahin ang mga sumusunod na talasalitaan. Bahay, kamay, kalat, linis, tayo. Ito ang larawan ng bahay. Ito naman ang larawan ng kamay. Ito ang larawan ng kalat. Ito ang larawan ng linis. At ito ang larawan ng tayo. Ang mga salitang ito ay may kinalaman sa ating aralin. Maglaro ng isang laro ng salita. Hulaan kung ano ang magiging bagong salita kapag may binagong tunog. Halimbawa, ang salitang bahay. Sa salitang bahay, palitan ng H ng G. Ano kayang magiging bagong salita? Kapag pinalitan natin ito ng G, ang magiging bagong salita ay bagay. Kalat. Alisin naman natin ang K sa salitang kalat. Ang K ay ang unang letra ng salitang kalat. Ano kayang magiging bagong salita? Tama, ang magiging bagong salita ng salitang kalat ay alat. Linis. Alisin naman natin ang letrang L. Ano naman kaya ang magiging bagong salita nito? Tama, ang magiging bagong salita kapag inalis natin ang letrang L, ito ay magiging inis. Tayo. Palitan ang O ng A. Ang O ay ang huling titik ng salitang tayo. Palitan natin ito ng A. Ano kayang magiging bagong salita? Tama, ang magiging bagong salita ay taya. Ngayong linggo, magbabasa tayo ng tekstong pang-impormatibo tungkol sa pagiging malinis. Alamin natin kung paano at bakit natin kailangan manatiling malinis. Basahin ang pamagat ng aklat, Maging Malinis, mula sa Asia Foundation. Base sa pamagat ng kwento, ano sa palagay mo ang tungkol sa aklat na ito?
Ngayon ay alamin na natin kung ano ang sinasabi ng aklat tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan. Ano ang mangyayari kapag manatili tayong malinis? Maghanda sa pagbasa ng teksto. Tingnan ang larawan at bumuo ng sariling larawan sa inyong isipan upang mas maunawaan at mas madali ninyong matandaan ang kwento. Nasa ibaba ang isang halimbawang salin ng aklat sa Filipino. Maglinis tayo ng ating bahay. Maglinis tayo sa labas ng bahay. Huwag tayong maging pabaya. Maraming mga sakit ang maaaring dumapo sa atin. Isa sa mga mapanganib na sakit ang COVID-19. Magsuot tayo ng face mask kapag tayo ay lumalabas ng bahay. Gumamit tayo ng sandok sa paglagay ng pagkain sa ating pinggan. Huwag nating isubo ang sandok. Maghugas tayo ng ating mga kamay pagkatapos humawak ng maruming bagay. Tara, maghugas tayo ng kamay. Maghugas ng kamay gamit ang sabon. Magbanlaw ng maigi. Huwag tayong maging tamad. Siguraduhin nating maglinis ng maayos. Maging ligtas sa mga sakit. Ngayon ay pag-usapan na natin ang ating binasa. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang sinabi ng teksto tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan ng katawan? Tama! Ayon sa teksto, maghugas ng ating mga kamay pagkatapos humawak ng maruruming bagay gamit ang sabon at magbanlaw maigi. Huwag maging tamad. Siguraduhin nating maglinis ng maayos. Ano ang pwede nating gawin para maging malinis ang ating bahay? Ang ating kapaligiran? Tama! Ayon sa ating binasang teksto, maglinis tayo ng ating bahay sa loob at maging sa labas ng bahay upang maging malinis ang ating kapaligiran. Alin sa mga gawaing iyon ang ginagawa mo na? Anong mga sakit ang maaari nating makuha kapag hindi natin mapanatiling malinis ang ating sarili at ang ating kapaligiran? Tama! Maraming mga sakit ang maaaring dumapo sa atin kapag hindi tayo naglinis ng ating sarili at ng ating kapaligiran. Isa sa mga mapanganib na sakit ay ang COVID-19. Bakit kailangang gumamit ng serving spoon o kutsaron? Tama! Gumamit tayo ng sandok sa paglagay ng pagkain sa ating pinggan. Huwag nating isubo ang sandok sapagkat maaari tayong makahawa ng sakit sa iba kung tayo ay may sakit. Bakit kailangang magsuot ng face mask? Tama! Kailangan nating magsuot ng face mask kapag tayo ay lumalabas ng bahay upang hindi tayo makakuha ng sakit na dala ng hangin. Maiiwasan rin natin na mahawaan ng ubo kung sakaling may ubo ang katabi natin sa labas. Ngayon ay basahin ang mga sumusunod na talata ng wasto at malinaw sa pagbasa. Nagdala ang guro ng isang kahon ng face mask para ibahagi sa kanyang klase. Ang isang kahon ng face mask ay may lamang 50 na piraso ng face mask. Kung 30 ang bilang ng mga mag-aaral sa klase at bawat isa ay kukuha ng face mask, ilan na lang ang may iwang face mask sa kahon? Ilan lahat ang laman ng kahon ng face mask ayon sa binasa nating teksto? Tama! Ang isang kahon ay may lamang 50 piraso. Ilan lahat ang mag-aaral sa klase? Tama! Mayroong 30 mag-aaral sa klase. Ilan na lamang ang matitirang face mask kung ang buong klase ay kukuha ng face mask? Tingnan natin. 50 bawasan ng 30, ang matitira na lamang ay 20. Ibig sabihin, 20 piraso ang matitirang face mask.
Isagawa ang sabayang pagbasa ng ilang pangungusap. Magsanay rin kayo ng pagbasa ng mga pangungusap gamit ang wastong paghinto, pagbigkas at damdamin. Sa inyong pagbabasa ng mga pangungusap ay makikita ninyo ang mga slash na ibig sabihin na ang mga slash ay magsisilbing paalala kung saan hihinto. At ang dalawang slash sa dulo ng pangungusap ay nangangahulugang mas mahaba ang paghinto. Narito ang mga halimbawang teksto mula sa aklat. Tandaan na ang ibig sabihin ng slash ay paghinto. At kapag nakakita kayo ng dalawang slash, ay hahabaan ninyo ang paghinto. Umpisahan na natin mga bata. Magsuot tayo ng face mask kapag tayo ay lumalabas ng bahay. Gumamit tayo ng sandok sa paglagay ng pagkain sa ating pinggan. Huwag nating isubo ang sandok. Maghugas tayo ng ating mga kamay pagkatapos humawak ng maruruming bagay. Ngayon kayo naman mga bata, sanayin nyo ang pagbabasa. Sa isang malinis na papel, gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng pagiging malinis at ligtas sa mga sakit. Pagkatapos, isulat sa ibaba ng inyong iginuhit ang pangungusap na ito. Upang maging malinis, ang gagawin ko ay isulat ninyo ang gagawin ninyo upang maging malinis. Kumpletuhin ang mga sumusunod na pangungusap. Ang mga natutuhan ko ngayong araw ay mapapanatili ko ang kalinisan sa pamamagitan ng upang hindi ako dapuan ng sakit, kailangan kong maging malinis. Ang nararapat kong gawin ay kapag ako ay nagbabasa, dapat kong gawin ang mga sumusunod. Ayan mga bata, kumpletuhin nyo ang mga sumusunod na pangungusap ayon sa sarili ninyong sagot. Ngayon ay dumako na tayo para sa pagsasanay bilang isa. Basahin ang mga parirala. Isulat ang oo kung ang tinutukoy ay nakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at hindi kung hindi nakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan. Unang bilang, pagwawalis. Ito ba ay nakakatulong sa pagpapanatili ng kalinisan? Oo o hindi? Magaling! Ang tamang sagot ay oo, nakakatulong sa pagpapanatili ng kalinisan. Pangalawa, paghuhugas ng kamay. Ito ba'y nakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan? Oo o hindi? Magaling! Ang tamang sagot ay oo, nakakatulong sa pagpapanatili ng kalinisan. Pangatlo, pagtatapon ng basura sa ilog. Ito ba'y nakakatulong sa pagpapanatili ng kalinisan? Oo o hindi? Tama! Ito ay hindi. Hindi ito nakakatulong sa pagpapanatili ng kalinisan. Pang-apat, paggamit ng sandok sa pagkuha ng pagkain. Ito ba'y nakakatulong sa pagpapanatili ng kalinisan? Oo o hindi? Tama! Ito ay oo, nakakatulong ito sa pagpapanatili ng kalinisan. At panglima, pagsubo ng sandok na ginagamit sa pagkuha ng pagkain. Ito ba'y nakakatulong sa pagpapanatili ng kalinisan? Oo o hindi? Tama, ito ay hindi. Hindi ito nakakatulong sa pagpapanatili ng kalinisan. Day 2. At the end of the lesson, the learners can identify the problems and solutions stated in the informational text read. Illustrate and write scenarios that show problems and solutions related to the topic. Tungkol saan ang binasa nating kahapon? Tama! Binasa nating kahapon ang tungkol sa pagiging malinis. Bakit mahalaga ang pagpapanatili ng kalinisan?
Tama! Mahalaga ang kalinisan upang maiwasan natin ang anumang uri ng sakit. Ano-ano ang mga ginagawa mo araw-araw para manatiling malinis ang iyong sariling katawan, ang iyong tahanan at kapaligiran? Ano ang mangyayari kapag hinayaan nating maging madumi ang sarili natin at ang kapaligiran? Tama! Madali tayong madadapuan ng anumang sakit. Kapag hindi tayo manatiling malinis, maari tayong magkasakit. Ang pagkakasakit ay isang problemang gusto nating maiwasan. Ngayon ay pag-usapan natin ang mga solusyon sa problemang iyan. Sa binasa nating kahapon, nagsasaad ang teksto ng maaaring maging problema o paghihirap na mahaharap natin. Naglista rin ito ng mga solusyon upang maiwasan o masolusyonan ang problema. Ngayon ay basahin na natin ang pangungusap mula sa teksto. Maraming mga sakit ang maaaring dumapo sa atin. Upang maiwasan ito, magsuot tayo ng face mask kapag tayo ay lumalabas ng bahay. Alin sa dalawang pangungusap na ito ang nagsasaad ng problema? Ang nagsasaad ng problema ay maraming mga sakit ang maaaring dumapo sa atin. Ang pangungusap na ito ay nagsasaad ng problema. Alin naman ang nagsasaad ng solusyon? Magsuot tayo ng face mask kapag tayo ay lumalabas ng bahay. Ang pangungusap na ito ay nagsasaad ng solusyon. Ito lang ba ang solusyon na nabanggit sa teksto? Balikan natin ang teksto at punan natin ang ating chart. Nabasa natin sa teksto ang problema. Ang problema ay maraming mga sakit ang maaaring dumapo sa atin. Isa sa mga mapanganib na sakit ang COVID-19. Mayroon din itong mga solusyon. Ang unang solusyon o solusyon bilang isa ay magsuot tayo ng face mask kapag tayo ay lumalabas ng bahay. Para sa solusyon bilang dalawa, gumamit tayo ng sandok sa paglagay ng pagkain sa ating pinggan. Huwag nating isubo ang sandok. At para naman sa solusyon bilang tatlo, maghugas tayo ng ating mga kamay pagkatapos humawak ng maruruming bagay. Basahin ang mga sumusunod na talata. Tukuyin ang mga problemang binanggit at ang mga solusyong nakasaad sa teksto. Sa ating komunidad, may mga tao na nagtatapon ng basura sa kalsada. Dahil dito, nagiging marumi ang ating mga kalsada at parke. Maaari rin itong makaakit ng mga alaga at ipis na maaaring magdala ng sakit. Kapag umulan, ang basura ay maaaring bumara sa mga kanal at magdulot ng baha. Upang malutas ang problemang ito, kailangan nating siguraduhin na itatapon natin ang ating basura sa tamang lugar. Gumamit ng basurahan. Paalalahanan ang iyong pamilya at mga kaibigan na itapon ang kanilang basura ng tama. Hikayatin ang lahat na panatilihing malinis ang kapaligiran. Ngayon, isulat natin ang mga problema at ang solusyon sa bawat problema. Ang unang problema ay nagtatapon ng basura sa kalsada. Ang solusyon dito ay ilagay ang basura sa basurahan. Ang sumunod naman na problema ay nagiging marumi ang kalsada. Ang solusyon para dito ay gumamit ng basurahan. Sumunod na problema ay naaakit ang mga daga at ipis. Ang solusyon para dito ay paalalahanan ng iba na itapon ang basura ng tama. Ang sumunod na problema ay bumabara ang kanal at bumabaha. Ang solusyon para dito ay hikayatin ang lahat na panatilihing malinis ang kapaligiran. Magnilay at kumpletuhin ang mga sumusunod na pangungusap. Ang mga natutuhan ko ngayong araw ay ang problema ay, ang solusyon naman ay
Kapag ako ay nagsusulat, dapat kong gawin ang mga sumusunod. Para sa gawaing ito, kukumpletuhin nyo ang bawat pangungusap, iyan ay ayon sa inyong magiging sagot. Ngayon ay sagutin na natin ang pagsasanay bilang 2. Pakinggan ang talatang babasahin ng guro. Iguhit ang problema at isang solusyon mula sa tekstong pinakinggan. Maraming basura ang nakakalat sa paligid at nakakasira ito sa ating kalikasan. Ang solusyon dito ay magtapon ng basura sa tamang basurahan. Pwede rin tayong mag-recycle ng mga bagay tulad ng papel, plastik at bote. Ang pagtatanim ng mga puno at halaman ay nakakatulong din sa ating kapaligiran. Huwag din kalimutang patayin ang ilaw at gripo kapag hindi ginagamit upang makatipid ng kuryente at tubig. Sa simpleng mga paraan na ito, mapapangalagaan natin ang ating kalikasan at magiging mas maganda ang ating mundo. Ngayon ay alamin natin kung ano ang problema at mga solusyon sa tekstong ating binasa. Ang problema sa tekstong ating binasa ay maraming basura ang nakakalat sa paligid at nakakasira ito sa ating kalikasan. At narito naman ang mga solusyon sa problemang ito. Unang solusyon, magtapon ng basura sa tamang basurahan. Pangalawang solusyon, mag-recycle ng mga bagay tulad ng papel, plastik at bote. Pangatlong solusyon, magtanim ng mga puno at halaman. At pang-apat na solusyon, huwag ding kalimutang patayin ang ilaw at gripo kapag hindi ginagamit upang makatipid ng kuryente at tubig. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!